Simulan natin yung blessing ngayong umaga. Basahin po natin salita. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Let's pray. Lord, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Panginoon, salamat po sa katapatan niyo at kabutihan niyo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa panambahan na patuloy niyo inaalaw sa aming iglesia, Panginoon. Dalangin namin ang presensya niyo at nawahanda kami humarap sa banal niyong presensya sa araw na ito. Natawag nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po naman. Kung maalala niyo po, yung huli natin kwento sa Matthew 14, na kung saan yung mga disipulo ay pagod na magsagwa doon sa kanilang bangka. At mula dun sa grupo, nag-shift ngayon yung focus patungkol sa isang tao na ang pangalan ay si Pedro, si Peter. Ngayon sa kwento na ito, malakas pa rin yung hangin, mataas pa rin yung alon, nandun pa rin yung takot nila. Kung maaalala nyo, nagsabi ang ating Panginoon, It is I, be not afraid. Ako ito, ang inyong Panginoon, huwag na kayong matakot. Pero kahit sinabi nyo ng Panginoon, may nagbago ba doon sa circumstansya ng mga disipulo? Wala. Malakas pa rin yung bagyo. At ngayon, makikita natin dito na si Pedro ay bumaba ng bangka at lumapit sa ating Panginoon. Maraming Kristiyano ang kung saan criticize si Peter. Maraming Kristiyano ang kung saan nagsasabi, walang pananampalataya si Pedro sa ating Panginoon. Simply because lumubog si Peter. That is why mali ang napakaraming Kristiyano. Nire-reveal sa atin ngayon na kung walang pananampalataya si Pedro, more than any other disciple, kailangan natin makita na si Pedro lang yung may pusong lumapit sa ating Panginoon. So it is wrong for us to say and criticize Peter na wala siyang pananampalataya sa ating Panginoon. Yung bangka na kanilang sinasakyan, nire-representa niya yung familiarity, yung security, yung comfort ng isang tao na kontrolado nila ang lahat ng bagay. Yung tubig at yung alon na lalakaran ni Pedro, nire-representa yung panganib, yung hindi kasiguraduhan, yung impossibility. Pero makikita mo at hahangaan mo kay Pedro, kahit na kinikriticize siya ng napakaraming Kristiyano, Peter would rather be with Christ kesa nandun siya sa loob ng safety ng bangka. Na ano yung tinuturo sa atin ang kwento ni Pedro? Faith is not just something na sasabihin mo, may pananampalataya ako dahil naniniwala akong kaya akong iligtas ni Kristo. That is not faith. Yung tunay na pananampalataya, hindi ka lang nananampalataya, hindi ka lang nagtitiwala ka enough na lumabas ng bangka at humakbang sa panganib, mapalapit ka lang sa ating Panginoon. Yon ang tunay na pananampalataya. Pero ano yung itinuturo sa atin ng kwento? Maraming Kristiyano, they assume that Peter doesn't have faith. But what the Scripture is teaching us, na ang realidad ng ating pananampalataya, never naging perpekto ang pananampalataya ng bawat isang Kristiyano. Sometimes our faith is mixed with fear. Totoong susunod si Pedro, totoong lalakad si Pedro, pero totoo rin na unti-unting lumubog si Pedro. Ano yung punto? Hindi itinatago ng salita ng Panginoon yung realidad ng buhay ng isang Kristiyano.
na sometimes may tension between sa pananampalataya at takot na ating nararamdaman. So the question here is whether or not Peter has faith. Malinaw sa kwento na merong pananampalataya si Pedro. But the question now becomes, sapat ba yung imperfect faith ni Peter at ng bawat isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? First point, makikita natin dito yung request ni Peter sa verse 28. Sabi doon, sumagot daw si Peter sa ating Panginoon. Ang sabi niya, Lord, kung ikaw talaga yan, utusan mo kong lumakad sa tubig. Bumaba ng bangka. Nakita niyo na kung saan napakaganda ng response ni Peter. Habang yung ibang disipulo nandun sa bangka, nagulat, natatakot, si Pedro lang yung nagsalita. Ipinakita ng kanyang mga salita yung isang puso na ang desire ay mapalapit sa ating Panginoon kaysa mailigtas doon sa panganib ng bagyo. At ito yung tunay na pananampalataya. Hindi niya ni-request sa Panginoon, Panginoon, kung ikaw yan, patigilin mo yung alon, patigilin mo yung bagyo, patigilin mo yung hangin. Panginoon, kung ikaw yan, ingatan mo yung aming bangka. Ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mo kong mapalapit sa iyo. Ito yung desire ni Peter. Ito yung nag-iiba sa klase ng pananampalataya na meron si Peter. Hindi lang siya nananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Attracted siya. Iniibig niya yung persona ng ating Panginoon. Amen. But Peter's request is not perfect. Kung titignan niyo, conditional. Lord, if it be thou. Panginoon, kung ikaw yan talaga. Nandito pa rin na hinahanap niya yung confirmation. Dahil nandun pa rin yung takot niya sa kanyang puso. Ito yung maling expectation ng napakaraming Kristiyano. When they talk about faith, we talk it as if na kung saan ang pananampalataya ng bawat isa ay perfect. Pero yung realidad na ipinapakita ngayon sa atin ng kwento ni Pedro, sometimes faith does not speak perfectly. Sometimes sa kalagitnaan ng takot, doon natin pwede ipakita yung pananampalataya. Pero gusto mong makita ng bawat isa, kahit hindi perfecto yung pananampalataya ni Peter, inilalagay niya yan sa tamang direksyon palapit sa ating Panginoon. Ano nyo, tingnan nyo? Although conditional yung request dito ni Peter, hindi niya tinitest dito yung tubig. O Panginoon, itatapa ko lang saglit na kapag lumubog yung paa ko, hindi na ako tutuloy. Pero, nilalagay niya yung pagtitiwala niya sa salita ng ating Panginoon. So, paano ko napatunayan, 5? Huli na yan, ha? Paano ko napatunayan? Ang sabi niya, utusan mo akong lumakad sa tubig. At nandun pa rin yung tapang ni Pedro. Sabi ko nga sa inyo, yung bangka nila, nare-representa niya, kontrolado nila, ligtas sila, nandun sila sa loob ng bangka. Marami yung nagkikriticize kay Pedro. Pero ang dapat na i-criticize dito, anong ginawa ng ibang disipulo? Why is it na si Peter na yung nagkaroon ng tapang na humakbang at lumapit sa ating Panginoon? Ito yung punto. Yung totoong pananampalataya, hindi ibig sabihin na absent yung takot. Sometimes nandun pa rin yung takot. Pero katotohanan yan, handa ka bang maglakad palapit sa Panginoon despite ng risk ng iyong pagkalunod? So, ano yung lesson dito sa atin? This moment teaches us na ang totoong pananampalataya, hinahanap ang persona ng Panginoon, hindi ang comfort. Amen. Peter could have been comforted doon sa loob ng bangka. Nang ano yung punto ko? Maraming Kristiyano, dinedesire nila yung benefit ng ating Panginoong Jesucristo. Dinedesire ko yung peace, dinedesire ko yung protection, dinedesire ko yung provision. Pero hindi nila dinedesire na mapalapit sa ating Panginoon.
Gusto nila yung security ng bangka, pero ayaw nila yung persona ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa isang tunay na Kristiyano, mas mahalaga sa kanya yung presensya ng Panginoon kaysa yung comfort niya at yung preservation ng kanyang sarili. Mas pinili ni Pedro na lumakad sa napakalalaking alon kaysa manatiling malayo sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin dito na yung pananampalataya nagsimula sa salita ng ating Panginoon. Hindi sinabi dito ni Pedro, Panginoon, diyan ka lang, antayin mo ako, pupuntahan kita. Hindi. Ang sabi niya, utusan mo ako. Bid me come. Nire-recognize dito ni Peter na yung pananampalataya niya at yung tapang niya ay hindi nanggaling sa kanyang sarili, kung hindi pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Kung wala yung kanyang salita, wala yung kanyang utos, walang pundasyon ang ating pananampalataya. Ano ba yung lesson na makikita natin dito? Faith can coexist with uncertainties. Ito yung salita dito ni Pedro, hindi mo naman ramdam yung 100% confidence ni Peter. May pangangamba pa rin dito si Pedro. Pero makikita mo dito, kahit nandun yung imperfect faith ni Peter, ino-honor ng Panginoon ang kanyang pananampalataya dahil handang maglakad si Pedro. No, ano yung punto? Marami sa atin, nananatili tayo doon sa bangka. Hindi dahil pinagdududahan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, pero dahil mas binavalue natin yung safety natin kaysa mapalapit sa ating Panginoon. Gusto natin yung security. Gusto natin na masigurado yung lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kahit na tinatawag ka na ng ating Panginoon na sumunod at maglakad. Yung tunay na pananampalataya hindi perpekto. Pero yung tunay na pananampalataya, kahit hindi yan perpekto, handa yang iwanan yung mga bagay na ang pakiramdam niya ay stable sa kanyang buhay. Katulad ng bangka, para yakapin yung tunay na security, yung persona ng ating Panginoon. So, ito yung tanong. Saan nakatutok yung pananampalataya mo? Kontento ka na ba na ina-admire mo yung Panginoon na nasa malayo at nandun ka lang sa bangka? O yung puso mo, even if it is risky, even if it is unsure, even if it means na isa-sacrifice ko yung comfort ko, handa akong lumapit sa aking Panginoon. Ang tunay na pananampalataya, dinedesire ang Panginoon more than ourselves. Pangalawa, tingnan nyo yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Ang haba. Anong sabi niya? Verse 29. Come. Isang salita. Come. Walang mahabang explanation. Walang reassurance kay Peter na halika dito. Hindi ka lulubog eh. Akong bahala sa'yo. Apak mo yung paka mo. Ito yung gagawin ko. Hindi ka hahanginin. Hindi ka tatangayin ng alon. Hindi. Sabi niya lang, halika dito. Come. Hindi na kailangang mangako. Hindi na kailangang makipag-negotiate, makipag-bargain, makipagtawaran sa takot ni Pedro. Isa lang yung sabi niya, halika rito. Nawala yung punto, bakit ganun kaikli yung salita ng ating Panginoon? Dahil yung tunay na pananampalataya sa Kanya, hindi ka kailangang kumbinsihin. Kung tunay kang nananampalataya, hindi ka kailangan kumbinsihin ng Panginoon na halika rito. Ito yung gagawin ko sa iyo. Ito yung ibabalik ko sa iyo. Ito yung ibibigay ko sa iyo. Hindi. Sapat ang isang salita, come. Halika rito. Makita niyo kung gaano kasimple yung commandment ng ating Panginoong Jesucristo. Peter asked to come to Jesus. Panginoon, palapitin mo ako. May ginanap ng Panginoon yung request niya. Walang kondisyon, walang kahit anong paliwanag. No, the question is no longer kung pahihintulutan siya ng Panginoon o hindi lumakad sa tubig.
Dahil malikli lang yung sinabi ng Panginoon, ang tanong ngayon, pinagkakatiwalaan ba ni Pedro ang ating Panginoon na kaya niyang lumabas ng bangka at itaya ang kanyang buhay sa utos ng ating Panginoon? Kung titignan nyo, hindi naman na-rebuke ng Panginoon si Peter. Kung ako ang Panginoon, talagang nire-review ko siya. Sasabihin ko, ilang ulit mo na akong nakasama, ilang ulit mo na akong nakilala, ilang ulit na ako nagmirakulo. Magdududa ka pa rin kung ako ang Panginoon. Hindi niya na-rebuke si Peter. Instead, anong sabi niya, halika dito. Ano yung punto? Ganito kabuti ang ating Panginoon. Even at times na hindi perfecto yung pananampalataya natin, yung grasya niya ang lumalapit sa atin. Ano yung lesson? May kita mo na yung ating pananampalataya nakaangkla sa isang salita ng ating Panginoon. Amen. Hindi sa nakikita mong assurances. Ito yung problema sa atin. We bargain with Christ. Panginoon, ibigay mo sa akin to, siguraduhin mo ito, at ibabalik ko sa iyo, hindi. Pag narinig mo yung salita ng Panginoon, come, then you come. Then you go. Then you walk into the water. You walk into the sea. You walk into the waves. Yung pananampalataya natin hindi dapat nakasalalay kung payapa na yung dagat. Yung pananampalataya natin hindi nakasalalay kung pinagbigyan na tayo ng ating Panginoon. Yung pananampalataya natin ay nakasalalay kung gaano ka-reliable ang salita ng ating Panginoon. Nakikita nyo na kung saan. Hindi pinahintulutan ng Panginoon si Pedro na magkaroon ng oras. Nakalkulahin, malalim ba yung dagat? Malulunod ba ako? Ano yung mangyayari? Hindi. Yung tunay na pananampalataya, it does not wait for complete understanding. It steps forward. Amen. Ano ang application nito sa atin? Ilang ulit na natin tinanong ang Panginoon. Panginoon, ano yung direction mo sa buhay ko? Pero pag sinabi ng Panginoon, ito yung direction mo, halika rito. Nagdadalawang isip tayong lumapit sa ating Panginoon. Gusto muna natin ang kasiguraduhan, ang kalinawanan, kaliwanagan. Pero kapag nire-reveal na ng Panginoon yung will niya sa atin, takot tayo. Takot tayong sumunod. Takot tayong maglingkod. Takot tayong lumapit. Pero napakasimple lang ng utos ng Panginoon. Halika rito. At ito pa rin yung salita niya sa atin. Halika rito. Maglingkod ka. Halika rito. Magpatawad ka. Halika rito. Ibigin mo yung mga kaaway mo. Halika rito. Sacrifice yourselves. Halika rito. Magtiwala ka sa amin. Napakasimple lang ng mga utos ng ating Panginoon. Pero takot tayong umalis ng bangka. Alam mo, simple lang yung gusto ko ipunto. May experience ba ni Peter yung mirakulo ng paglakad sa tubig kung hindi siya sumunod sa ating Panginoon? Hindi. Marami sa atin gusto maramdaman yung kapangyarihan ng Panginoon. Maramdaman yung mirakulo ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Pero hindi tayo marunong sumunod. Amen. Gusto mong maramdaman ang presensya niya? Sumunod ka. Come. Pangatlong punto. Sabi ko, when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Ibig sabihin, hindi ka agad lumubog si dalawang tao lang sa mundong ito ang nakaranas lumakad sa tubig. Gaano kapalad si Pedro na naranasan niyang lumakad sa tubig. Kaya hindi po totoo yung kay Naruto na lumalakad sila sa tubig. Hindi yung totoo. Pero, may kita natin na kung saan. Nakalakad lang siya sa tubig dahil yung paningin niya ay nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano yung patunay ko doon? Ito po. Was come down out of the ship. He walked on the water
To go to Go to Jesus. Jesus. Nakatingin siya sa Panginoong Kristo. Palapit siya sa ating Panginoong Kristo. Ano yung punto? Yung focus dapat ng ating pananampalataya, hindi yung tubig na ating nilalakaran. Kung hindi yung ating tagapagligtas na nandun na sa ating harapan. Alam nyo, hindi naman naging stable yung alon, malakas pa rin yung alon. Ang nagsusustain kay Peter, yung salita at pangako ng ating Panginoon. Naman na yung punto, ano sabi sa Biblia? Na yung ating pananampalataya, it might be the size of a mustard seed, pero ito ay lalago sa napakalaking puno. Our faith can move mountains. Not literally. Pero anong sinasabi rito? Yung mga imposible ay nagiging posible as long as yung ating mga mata ay nakafocus sa ating Panginoon. Now, tatanungin ko kayo, ano yung miracle dito? Sasabihin ng maraming Kristiyano, the miracle ay nakalakad si Pedro sa tubig. You are wrong. That is not the miracle. Alam niyo ano yung mirakulo? Yung pananampalatayang ibinigay ng Panginoon kay Pedro para hayaan siyang tumingin sa ating Panginoong Yesu Kristo. Now, ano yung lesson dito? Gusto kong puntuhin at tumbukin dito. Pananampalataya ng isang Kristiyano hindi theoretical. Anong ibig kong sabihin? Hindi lang sa salita, hindi lang sa kaalaman, hindi lang sa doktrina. Yung tunay na pananampalataya nakikita sa pagsunod. Pananampalatayang handang lumabas ng bangka. Pananampalataya na hindi lang doktrina. Pananampalatayang sumusunod. Kaya yun na kung saan nasusustain lang yung lakad ni Pedro dahil nakatingin siya sa ating Panginoon. Alam mo yung pananampalataya, hindi lang yan isang punto ng buhay mo na ipapakita mo yung tapang mo bilang isang Kristiyano. Yung tapang ni Pedro hindi lang dun sa unang hakbang, pati dun sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-apat. Ano yung punto? Ongoing dapat, continuous, tuloy-tuloy ang pagtingin natin sa ating Panginoon. Alam mo yung goal naman dito ni Peter, ang goal niya ba rito maranasang umapak sa tubig, maglakad sa tubig? Hindi. Ang goal ni Peter dito, mapalapit sa ating Panginoon. To go to Jesus. Ano yung application? Marami sa atin hinahangaan yung tapang ni Pedro. Pero ine-excuse natin yung sarili natin. Yung pagdadalawang isip natin. Gusto natin manatili sa bangka, pamilya, nakasanayan na. Pero yung pananampalatayang hindi umaalis sa bangka, hindi niya nararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Do for God what feels beyond safe for you. Siguro iba-iba tayo. Nakikita mo na unstable pa yung tubig sa buhay mo. So what? Hindi yung tubig yung magdidikta kung mapapalapit ka o hindi sa ating pang-apat. Nakikita natin dito, hindi perpekto ang pananampalataya ni Pedro. Bakit? Verse 30. But when he saw the wind boisterous, pag sinabi natin boisterous, napaka-lakas ng hangin. He was afraid, natakot siya. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Nung natakot siya, unti-unti siya lumubog. Hindi kaagad yung lumubog agad si Peter bigla, na unti-unti siyang lumubog. Sasabi ito, beginning to sink. Sabihin, unti-unti. At sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo. Ang tanong, kailan lumubog si Pedro? Charles. Natakot siya. Natakot siya? Hindi. Kailan lumubog si Pedro, Lola Joy? Nakasulat na sa verse. Sabi ni Charles, kung natakot siya. Kuya Cinco. Kailan? He lost focus. He lost Focus. focus. Bago siya sinabing he was afraid, he saw.
Kailan siya lumubog? Nung tinanggal niya yung mata niya sa ating Panginoon. At ang tinignan niya ay yung napakalakas na hangin. Nauna yung punto. The moment na alisin natin yung tingin natin sa ating Panginoon, dito tayo unti-unting lumubog. The moment na sukatin mo yung mga nangyayaring bagyo sa buhay mo, imbis magtiwala sa ating Panginoon, dito tayo lulubog. Sukatin natin, Panginoon, sapat ba yung meron ako para i-sustain ang aking pamilya, ang aking iglesia? Panginoon, sapat ba ang aking oras? Panginoon, sapat ba ang talino ko? Panginoon, sapat ba yung kakayanan ko? You are not to measure the waves. You are not to measure the wind. Ang hinihiling sa'yo ng Panginoon, to trust in Him. Kahit ano pa yung meron sa buhay natin, kahit gaano kalakas yung alon at yung hangin, huwag mong alisin yung tingin mo sa ating Panginoong Hesukristo. Otherwise, dito tayo lulubog. Pero ito yung realidad natin mga Kristiyano. Huwag natin husgahan si Pedro. Dahil kahit lumulubog na si Pedro, isa lang yung ginawa niyang tama. Sumigaw siya at sinabi niyang, Lord, save me. Napakaikli ng panalangin ni Pedro. Panginoon, iligtas mo. Pero sincere siya. Hindi siya gumamit ng mabulaklak na salita. Hindi siya nagsabi ng kung ano-ano. Napakasimple, Panginoon, iligtas mo ako. No, ano yung punto? Hindi sinabi doon na nalulod si Pedro. Ang sabi natin, unti-unti siyang lumulubog. Humihina man yung pananampalataya ni Pedro. The moment na isigaw niya sa Panginoong, iligtas mo ako, niligtas siya ng ating Panginoon. Sa kalagitnaan ng kakulangan natin ng ating pananampalataya, sa kalagitnaan ng kakulangan natin ng katapatan sa ating Panginoon, nananatili siyang matapat sa kanyang pangako. Amen. Lagi natin itong na-experience. Lalabas tayo sa ating bangka, susunod tayo sa Panginoon, maglalakad tayo ng pananampalataya, pero bigla tayo ma-overwhelm ng lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. At unti-unti tayo Ngayon, bibigyan ko po kayo ng isang example. Testimony ko bilang pastor. Naalala niyo po nung nawalan ako ng trabaho. Tinanggal ako sa trabaho. Alam to ng asawa ko. Nagmamadali akong humanap ng trabaho. May sight, yung foresight ko, yung focus ko nun, takot. Kasi hindi naman takot para sa pamilya ko lang. Hindi naman pulilit sa kaalaman ng lahat na kung saan talagang bumubuhat kami sa pangangailangan ng iglesia. Alam to ng asawa, ang takot ko hindi na lamang para sa pamilya namin, kung hindi para sa iglesia. Nagmadali akong humanap ng trabaho, ang ending. Ang ibinigay sa aking trabaho ng Panginoon. Yung pinakamalalang trabaho na aking pasukan. Trabahong aagaw sa oras ko sa ministry. After nun, anong ginawa ko? Nawala na yung takot. Umalis ako nang wala pa akong I stepped out of the home thinking nagkamali ako. Ano yung punto? Sometimes, lumulubog tayo at nawawala yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Dahil mas tinitignan natin yung laki ng alon kaysa sa tatag ng pangako ng ating Panginoon. Tanong ko, iba-iba tayo. Kung ako sa provision sa aking pamilya at sa iglesia, siguro kayo sa oras, sa lakas, sa talino, sa pag-aaral, whatever it is. Isa lang yung sinasabi ng Panginoon. Huwag mong alisin ang tingin mo sa Kanya. Dahil ito yung maganda sa kwento ito. Yung desperadong pagtawag ni Peter sa ating Panginoon.
sinalubong ng Panginoon ng kanyang grasya. Amen. Verse 31. Sabi doon, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Ikaw na may maliit na pananampalataya, bakit ka nagdududa? Saan ka nagdududa? Nakikita natin dito na kung saan. Ang pinakamagandang salita dito, immediate, agad-agaran. Hindi inantay ng Panginoon na malunod si Peter. Lumulubog pa lang siya, agad-agaran siyang nilapitan ng ating Panginoon. Ano yung punto? Christ does not delay. Ito yung katotohanan. Minsan nauuna yung takot, but we have to remember, mas mabilis kumilos ang grasya ng Panginoon kesa sa ating takot. Amen. Christ will meet us with His grace. At tingnan nyo, bago pa i-rebuke ng Panginoon si Peter, hindi niya ni-rebuke si Peter habang nalulunod siya. Ayan, tingnan mo, lumulubog ka, kulang ka ng pananampalataya. Hindi, anong una niyang ginawa? Iniligtas niya muna si Pedro. Bago niya sabihan, O you of little faith. Amen. Marami ang kung saan iniisip na condemnation yung ginawa ng Panginoon. Ito yung maraming maling interpretation ng mga Kristiyano. No, this is not condemnation. This is actually an instruction. Ina-identify ng Panginoon hindi lamang yung problema at kakulangan ni Pedro. Kaya nga niya tinanong, wherefore this thou doubt? Saan ka nagdududa? Hindi niya lang nare-rebuke si Peter. Ini-instruct niya at tinuturuan niya si Peter, mali at nami-misplace ang iyong pagtitiwala. Ipinaranas ko na sa iyong lumakad sa tubig. Ang kailangan mong gawin, ilagay at ibalik sa akin ang iyong tingin. Sinasabi ngayon ng Panginoon, ang problema kay Peter, yung focus niya, tinanggal niya sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo, nagulat ba ang Panginoon na namahina si Pedro, na lumubog si Pedro? Hindi. Pero gagamitin niya yung moment na ito upang turuan si Pedro at ang bawat isa sa atin that no man's faith is perfect. I truly believe, marami sa atin ang in-criticize. Pero kung babalik ko sa inyo, kung tayo ngayon lahat nasa isang bangka at lulubog, ilan sa atin ang pipiliin umalis doon sa bangka? Before you criticize Peter, tignan natin kung gaano kalaki pa ng palataya natin sa ating Panginoon. Kung hindi man lang natin kaya humakbang kahit isang hakbang, who are we to say that Peter has no faith? Samantalang ang Panginoon ang sabi sa kanya, hindi na sinabi, you of no faith, you of little faith. Pero alam nyo anong gusto ko dito sa kuya. Pwede na kung saan ang gawin ng Panginoon, hagisan niya ng tali si Peter. Hagisan niya ng salbabida si Peter. O sumigaw siya, o Peter, ito gawin mo, paglubog mo, lumawin ka, sasaluhin kita. Hindi eh. Ang ginawa ng Panginoon, sabi doon, He stretched forth His hand. Lumapit siya. Ano bang stretch? Inunat niya ang kanyang kamay. At sinalo niya si Pedro. Ano na yung gusto kong makita ng bawat isa? Yung mga kamay na nagpahintulot ng malalaking alon at malakas na hangin ay yung parehong kamay na nagligtas kay Pedro. Ano yung totoo? Minsan ayaw natin sumunod sa Panginoon. Ayaw natin maglingkod sa Panginoon dahil ang lalaki ng bagyo sa ating buhay. Na nakakalimutan natin na yung Panginoong nagbubuto sa iyo na lumapit ka, siya rin yung Panginoon na gumawa at nagpahintulot ng lahat ng bagyo.
Kapatid, it only takes a little faith to be saved. Christ did not ask Peter for more. Sa maliit na pananampalataya ni Pedro, in-acknowledge siya ng Panginoon. Hindi yun malakas, hindi yun malaki, hindi yun perfecto. Pero sapat yun upang iligtas siya ng ating. Now, bilang pagtatapos. Itong eksena na ito ay tinuturuan tayo ng totoong realidad ng buhay natin bilang Kristiyano. Katulad ni Pedro, minsan malakas tayo. Minsan nakakalakad tayo sa tubig, pero madalas lumulubog tayo. Kapatid, lahat merong hangin, lahat merong alon, lahat merong bagyo. But it doesn't matter. What matters most ay kung gaano ka lumalapit sa amin. Pero dito ko tatanong. Matakot ka kung hanggang ngayon nandun ka pa sa loob ng bangka. Pipiliin ko ng lumubog katulad ni Pedro. Pipiliin ko lang sabihan ako ng Panginoon that I have little faith rather than maiwan ako sa bangka dahil hindi ko kayang magtiwala sa persona ng aking the boat cannot save you. Hindi ka kayang iligtas ng bangka. Inaral na natin na kung saan last week, hindi na nila kayang magsagwan. Ano yung punto? Hindi ka kayang iligtas ng bangka, hindi ka kayang iligtas ng lakas mong magsagwan, hindi ka kayang iligtas ng tapang mo. Panginoong Hesukristo lang ang kayang magligtas sa iyo. Amen. O you of little faith. Panalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya, patawad po sa aming mga kasalanan, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa dati-dati namin bautismo ng aming kapatid at nanay na si Nanay Wilma, Panginoon, ay kalugtad mo ng aming iglesia. Salamat sa panibagong kaluluwa na ibinagdag mo sa aming iglesia, Panginoon. At nawa, Panginoon, dalangin namin na magamit siya. Bless niyo, Panginoon, ang aming ikapok pagbabalik sa inyo, magamit kayo ng matapat ng aming iglesia sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa pag-provide sa gastusin ng aming iglesia. Higit sa lahat, nawa na papurihan ka namin sa araw na ito at ipagpakumatin niyo, Panginoon, at ipagpatawad kung mawawalan po kami ng worship service sa hapon na ito to give way sa baptism ng aming kapatid. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo kami sa mga natitira pang ministeryo katulad ng pagtuturo sa mga bata mamaya. Ingatan niyo kami sa aming pagbiyahe, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa lahat. Tapos na po tayo.